Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Vietnam, Singapore, Canada, US, Paris at Italy ay ilan lamang sa mga bansang napuntahan na ng Filipina na si Myrna, kasama ang ilan niyang pamilya at mga kaibigan. Ang yaman nito ay naiulat na mula sa kanyang asawang Australiano at sa ilang dekada nitong pagtatrabaho. Si Myrna ay mula sa Quezon City bago ito permanenteng nanirahan sa Valley View na matatagpuan sa Adelaide. Doon ay tahimik silang namuhay kasama ang anak nilang si Mark. Tulad ng ibang mga Filipino, si Myrna ay parte ng Filipino community at kahit sinong tanungin mo, ang ginang ay inilarawan na tahimik pero ito ay palakaibigan, galante at family-oriented. Ang mga Nilsons ay naging madalas ang pagbiyahe sa Pilipinas pero ang kasiyahan nitong nararamdaman ay napawi nang mamatay ang kanyang mister. Ang mag-ina ay namuhay ng tahimik sa kanilang bahay. Si Mark ay lumaking maayos. Isang araw ay ginulat nito si Myrna nang ipakilala niya ang kanyang fiancé na si Caroline. Ang dalawa ay kalaunang nagpakasal at nagkaroon ng mga ito ng 3 mga anak na talaga namang ikinasiya ni Myrna. Ang kapitbahay ng mga Nilsons ay nagpatotoo na ang mag-iina ay palabati sa tuwing nakikita nila ang mga ito. Sa social media ng ginang ay makikita mo na isang proud na lola si Myrna. Naiulat din na ipinarenovate ni Myrna ang kanyang bahay na nooy nagkakahalaga ng 350,000 Australian dollars. Niligyan din ito ng mataas na fence ang kanyang bahay para naman sa kaligtasan ng kanyang mga apo. Noong 2016 ay tila ang pinaka-espesyal nitong taon. Siya ay bumiyahe sa ibang bansa kasama ang kanyang manugang at mga apo. Nakauwi rin ito ng Pilipinas, nakasama ang ilan niyang mga kamag-anak sa Singapore, dumalo sa kasal ng isa niyang kaibigan at naipagdiwang niya ang 27 taong niyang kaarawan. Ngunit yan na pala ang huling beses na magdidiwang si Myrna na kanyang birthday sapagkat bago magtapos ang buwan ng Setyembre ay puputok ang balita na ito ay patay na. Ang mga taong nakakilala dito ay nagulat dahil wala naman itong sakit, ngunit mas nagulantang sila ng mabalitaan na ito ay pinatay mismo sa sarili niyang bahay. Sa footage na yan ay makikita mo ang mga otoridad na sinelyuhan agad ang labas ng bahay ni Myrna na isang indikasyon na hindi talaga ito namatay dahil sa natural cause. Habang naghihintay ng impormasyon mula sa mga otoridad, ang kapitbahay, kaibigan at ilang kaanak nito ay nagbigay ng mensahe ng pakikiramay. Nag-iwan din sila ng bulaklak at cards sa labas ng bahay nito. Ang Filipino community ay hindi rin nagpahuli at ang lahat ng mga ito ay nakiramay kay Mark. Nang makuha nito ang ghost signal para maiuwi ang bangkay, ang burol ay ginanap sa St. Francis Xavier Cathedral. Kahit nasa kaligitnaan ng lamay, ang ilang reporters ay in-interview pa rin si Mark tungkol sa nangyari at kung meron ba itong clue kung sino ang gumawa noon sa kanyang ina. Ngunit naging matipid ito sa pagbibigay ng anumang impormasyon. Sa video na ito ay saksi ang lahat ng mga tao na talagang naging emosyonal ang nitong si Caroline habang sinasabuyan nito ng holy water ang kabaong ni Myrna. Pagkatapos itong maihatid sa huling himlayan ay hindi pa rin matigil ang mga tao sa katatanong kung sino ang kayang pumatay dito. Pero wala naman silang pagpipilian kundi maghintay sa update ng mga otoridad. Ngunit ang update mula sa mga ito ay hindi agad nangyari. Natapos ang taong 2016 ay walang pag-usad sa kaso. Noong taong 2017 ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang mga kapamilya nito na may mangyayari sa kaso. Pero noong March 1, 2018, ang lahat ay nagulat dahil hindi lamang kumalat ang balita na mayroon ng naaresto. Ngunit inanunsyo ng mga otoridad na ang manugang nitong si Caroline ang hinihinalang salarin
na pumatay sa biktima. Ang mga otoridad ay sinampahan ito ng kasong murder. Sa bigat ng ebidensya laban dito, ang judge ay hindi pumayag na ito ay makapagpiyansa. Kaya nanatili ito sa kulungan habang naghihintay ng trial. Ang ilan ay hindi makapaniwala na magagawa yon ni Caroline sa biyenan nito. Ang mga Filipino na nakabasa sa news articles at nakapanood ng balita ay mabilis na sinabi na wala itong utang na loob. Pero kahit ano pa man ang ibato nila sa 28 taong gulang ni si Caroline, ang asawa nitong si Mark na anak din ng biktima ay nanindigan na nagkakamali lamang ang mga otoridad at walang kinalaman ang kanyang misis sa nangyari. Habang si Caroline ay nakapiit sa kulungan at naghihintay ng trial, si Mark naman ay tinangkang maging normal ang buhay ng 3 nilang mga anak kahit patay na ang kanilang lola at nakakulong naman ang kanilang ina. Kahit ito ay nagtatrabaho ay lagi itong updated sa mga nangyayari sa kaso ng kanyang asawa. Sa totoo nga ay nang magtangka ang kampo ni Caroline na magpiyansa ay sinigurado nitong nandun siya para magbigay ng suporta. Lagi rin ito nakikipagkita sa mga abogado ng kanyang misis para magbigay ng mga bagay na maaaring maging ebidensya upang mapatunayan na ito ay inosente. Sa kabuuan ay 100% itong sigurado na wala talagang kinalaman si Caroline sa nangyari sa kanyang ina. Habang ito ay nakakulong ay unti-unti na ring nalaman ng mga tao ang nangyari sa biktima. Ayon sa paunang investigasyon at naunang impormasyon na ibinahagi ng mga otoridad sa media, ay bandang 8:40 ng gabi noong September 30 ay rumisponde sila sa bahay ng mga Nelsons pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kapitbahay ng mga ito. Mabilis silang rumisponde at 2 kapitbahay ng mga ito ang sumalubong sa kanila at itinuro sa kanila ang driveway kung nasaan si Caroline. Sa report mula sa emergency services team ay nilarawan ng mga ito na ang ginang ay hysterical, umiiyak at emosyonal. Ang mga paa at kamay nito ay nakatali at nilagyan rin ng tape ang bibig nito. Habang ang ilang mga sugat nito ay ginagamot sa loob ng ambulansya, ang mga otoridad naman ay pumasok sa bahay at sa laundry area ay nakita nila ang wala ng buhay na si Myrna. Ang forensic pathologist ay kinumpirma na ang biktima ay namatay sa multiple sharp force injuries. Nakitaan din ang matanda ng mga defense wounds na magpapatunay lamang na ito ay nanlaban. Pero ang salarin ay pinalo din ito sa ulo. Sa tindi ng puwersa, ang eksperto ay sinabi na nabiyak ang bungo ni Myrna. Noong pinroseso ng mga investigador ang crime scene, ilang mga tao ang nagsabi na kaya lamang nila nalaman na may hindi magandang nangyari ay dahil hindi tumigil sa pagtahol ang kanilang mga aso, sapagkat narinig ng mga ito ang malakas na sigaw at iyak ni Caroline. Nang kalmado at nagamot na, si Caroline ay in-interview agad ng mga detectives. Sinabi nito na bago ang krimen, ang kanyang biyenan ay abala sa gawaing bahay. Kaya nagulat na lamang sila ng 2 lalaki ang pilit na pumasok sa kanilang tahanan. Maiyak-iyak nitong sinabi na tinalian at binusalan siya ng mga salarin. Inilarawan nito na ang mga sospek ay may taas na 5'6", well-built. Ang buhok nito ay kulot. Isa sa mga ito ay nakasuot ng white t-shirt. Ang pangalawa naman ay nakasuot ng itim na damit at merong hoodie. Gamit ang impormasyon na yan, ang unang inisip ng mga otoridad ay nilooban sina Myrna. Ang mga pulis ay ginalugad ang lugar na malapit sa bahay ng mga Nelsons. Sa pagbabaka sakaling maabutan pa nila ang 2 lalaki, ngunit wala naman naging positibong resulta ang kanilang follow-up investigation. Kaya humingi sila ng tulong sa publiko sa pagbabaka sakali na may nakakita sa sinasabing pickup truck. Nakiusap rin sila sa mga taong may security cameras at dashcam na lumapit sa kanila kung sakaling nahagip ng mga ito ang suspect. Sa loob ng ilang linggo ay nagbabalik-balik ang mga otoridad sa bahay ng biktima at siniyasat ang bawat sulok ng bahay nito. Ngunit tila sa tuwing babalikan nila ang crime scene, sa halip na marisolba ay tila mas dumami pa ang mga katanungan na bumabalot sa kaso. Una ay napansin nila na walang forced entry, kaya tuloy hindi nila mapigilan na mapatanong na kung nilooban nga ang biktima ay bakit wala man lang senyales na purasahang pumasok sa bahay ang mga lalaki. Ang pintuan at mga bintana ay talaga namang intact at ni katiting ay walang basag ang mga ito.
Kung pagnanakaw talaga ang motibo ng mga salarin, nakakapagtaka rin na ang gamit sa loob ng bahay ay hindi man lamang nagalaw o nagulo. Napansin rin ng mga otoridad na noong makita nila si Caroline, kahit ito ay hysterical at emosyonal, ay napansin nila na ang tali nito sa paa at kamay ay maluwag. Mas lalo pang lumago ang kanilang duda sa Pinay nang masuri nila ang Apple Watch ng biktima. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na sinabi nito sa mga otoridad ay hindi tumutugma sa detalye na nakita sa relo ni Myrna. Kaya 17 buwan pagkatapos mamatay ng kanyang biyenan ay inaresto si Caroline ng mga otoridad. Para sa mga pulis, ang istorya nitong may nanloob sa bahay nila ay kathang-isip lamang ni Caroline dahil ito talaga ang pumatay sa kanyang biyenan. I won't lie to you, I do want retribution, but in the sense, I want these guys to rot in jail. Noong August 2020, halos 4 na taon pagkatapos mamatay ni Myrna, ang manugang nito ay humarap sa korte para harapin ang kasong murder. Ang prosecutor na gustong ipakulong si Caroline ng habang buhay ay sinabi sa 12 jury na ang istorya na may nanloob ay peke. Ibinahagi nito na ang malaperpektong buhay na pinapakita ng mga ito sa social media ay hindi totoo. Lumalabas pala na noong magbuntis si Caroline, si Myrna na mag-isa na sa buhay ay kusang binuksan ang kanyang tahanan para sa mag-asawa. Ngunit ang living arrangement na yan ay naging sanhi ng ilang mga problema. Si Caroline ay madalas mainis sapagkat naging madalas ang pangingialam ni Myrna patungkol sa kung papaano niya palakihin ang kanyang mga anak. Bagamat maganda ang intensyon ni Myrna sa pagbabigay nito ng payo, ay minasamayo ng kanyang manugang dahil una ay siya ang nanay ng mga bata at ang pangalawa ay kahit gusto nito ng payo, ay minsan ay di umunoy sumosobra na ang pangingialam nito. Si Mark na gustong mapanatili ang katahimikan sa bahay ay naipit naman sa gitna. Kahit gusto nitong ipagtanggol ang kanyang asawa ay iniiwasan rin niyang hindi magalit ang kanyang ina dahil may posibilidad na sila ay palayasin ito sa kanyang bahay. Pero ang hindi niya pagpili at paglalagay ng boundaries sa pagitan ng kanyang ina at asawa ay naging rason para mas lalong lumago ang tensyon sa loob ng bahay. Na tila hindi pa niya naiisip na sa isang bahay ay hindi pwedeng magkaroon ng dalawang reyna na pwede niyang pagsilbihan. Sinabi ng prosecutor na sa pagdami ng anak nito na umabot na sa 3 ay mas lalong sumama ang loob ng kanyang asawa kay Myrna. Bukod sa sama ng loob ay napatunayan rin sa korte na ang mag-asawa ay nagbabayad pala ng $2,000 Australian na renta kay Myrna sa isang buwan. Para sa mga taong magtataas ng kilay at hindi sanay na makarinig na nagbabayad ng renta ang anak sa kanilang magulang, ay normal na lamang yan sa Western countries tulad ng Australia. Ang kanilang dahilan ay hindi nila responsibilidad ang kanilang mga anak, lalo na kung may kakayahan naman ng mga itong magtrabaho at hindi na minor de edad. Ang mag-asawa ay wala naging issue sa living arrangement niyan dahil kung tutuusin, sa laki ng kanilang pamilya at si Mark lamang ang nagtatrabaho ay mas makakamura sila. Pabor din ang setup na yan kay Caroline dahil meron din siyang makakatulong sa pag-aalaga sa mga bata na hindi nagbabayad. Ngunit ang pagkakaroon ng 3 anak ang rason kung bakit nagkabaon-baon sa utang sina Mark. Sa korte ay napatunayan na umabot na pala sa mahigit 200,000 piso ang utang ni Caroline. At para mabayaran yun ay napag-usapan ng mag-asawa na umutang kay Myrna. Para sa prosecutor, ang isa sa motibo ng suspect ay kung mapatay niya si Myrna ay makukuha nila ang yaman nito. Kung makuha ni Mark ang ari-arian ng kanyang ina ay hindi lamang nila mababayaran ang mga utang, pero giginhawa pa ang kanilang buhay. Malaking utang sabayan mo pa ng tensyon sa pagitan ng dalawa ang pininiwalaang rason kung bakit nito pinatay ang biktima. Sinabi ng prosecutor na noong makauwi si Myrna mula sa trabaho bandang 6:00 ng gabi, ang ginang ay ginawa ang mga nakaugal nitong responsibilidad tulad ng gawaing bahay. Ngunit ayon kay Caroline, bandang 8:30 ng gabi ay bigla na lamang pumasok ang 2 kalalakihan. Binusalan, tinalian at tinakot sila ng mga ito hanggang mapatay si Myrna. Ngunit ang sinabing niya ni Caroline ay pinagdudahan ng mga otoridad.
Bukod sa walang forced entry at hindi magulo ang gamit sa loob ng bahay, ang naunang sinabi ng mga itong nawawalang 25,000 Australian dollars ay hindi naman pala totoo. Para sa prosecutor ay gawa-gawa lamang yun ni Caroline para ilihis ang atensyon ng mga investigador. Kahit walang na-recover na CCTV, dashcam at security footage, ang mga otoridad ay siniyasat ang Apple Watch ng biktima na suot nito nang mangyari ang krimen. Ang detalye na nakita nila sa relo ang rason kung bakit pinagdudahan nila si Caroline. Para sa hindi pamilyar, isa sa mga features ng relong suot ni Myrna ay kaya nitong i-monitor ang pulso ng isang tao. Sa data ay nakalagay na tumigil ang pagtibok ng puso ni Myrna ng 6:38 ng gabi. Pero kung matatandaan mo ay sinabi ni Caroline sa mga otoridad na inatake sila bandang 8:00 ng gabi. Gamit ang toxicology test ay nakumpirma na ang hibla ng buhok ng tatlong mga bata ay merong gamot na pampatulog. Sinabi ng prosecutor na sinadya ni Caroline na patulungin ang kanyang mga anak noong gabi na pinatay niya si Myrna para hindi na mga ito masaksihan ang kanyang ginawang kasamaan sa kanilang lola. Sa teorya ng mga otoridad ay pagdating ng biktima sa bahay ay bigla itong inatake, sinaksak at pinukpok ni Caroline. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras ay naging abala ito sa paglilinis at pagsiset up upang palabasin na merong nanloob sa kanilang bahay. Idinagdag din ng mga ito na pagkatapos itong maset up ang loob ng bahay, sa kadahilanan na siya rin ang nagtali sa kanyang sarili, ay napansin ng mga otoridad na ang tali ay hindi ganun kahigpit. Idiniin rin ng prosecutor na nakakapagtaka na si Caroline ay iniwan ng mga magnanakaw sa labas ng bahay habang nangyayari ang krimen. Pero ang defense team ni Caroline ay hindi pumayag na idiin ito sa krimeng hindi niya di umano ginawa. Kaya para pagdudahan ng jury ang mga sinabi ng prosecutor ay kinumbinsi ng mga ito na walang direktang ebidensya laban kay Caroline. Walang saksi, hindi ito umamin, wala ring nakitang forensic evidence tulad ng DNA na magpapatunay na ito nga ang pumatay sa biktima. At ang huli ay walang murder weapon na direktang magdidiin kay Caroline. Kaya pinagpilitan nila na dapat wag seryosohin ng mga jury ang mga sinasabi ng prosecutor dahil lahat iyon ay circumstantial lamang. Tungkol naman sa pekeng panloloob ay sinabi ng mga ito na hindi porket walang forced entry ay kaagad isasantabi ng mga otoridad na wala ngang nangyaring panloloob. Iniharap din nila ang ilang eksperto na nagpaliwanag sa jury na hindi nila itinatanggi na tumigil nga ang pag-record ng relo sa pulso ng biktima noong 6:38. Ngunit nilinaw ng mga ito na ang wearable technology tulad ng Apple Watch ay hindi isang reliable device. Kung ito ay gumalaw o kaya ang posisyon ng kamay ay nagbago, may posibilidad na maapektuhan ito ang abilidad ng relo. Kaya para sa kanila ang kawalan ng pulso ni Myrna noong 6:38 ng gabi ay hindi indikasyon na ito ay patay na. Iniharap din nila ang laking anak ni Caroline para kumbinsihin ng jury na meron talagang nanloob. Sa korte ay sinabi nito na merong 2 lalaki na kumuha sa kanyang ina. Pero ayon naman sa prosekusyon ay maaaring ang bata ay naturuan na ni Mark kung ano ang sasabihin. Gayunpaman ay pagkalipas ng 4 na araw na deliberasyon, ang jury ay hati ang opinyon at ang mga ito ay hindi magkasundo kung guilty nga ba si Caroline. Kaya ang resulta ay yung tinatawag na hung jury. Dahil dyan ay nagkaroon muli ng pangalawang trial. Pero pagkalipas ng 3 araw na deliberasyon, ang jury ay nagkasundo ni si Caroline ay hindi guilty. Ang prosekusyon ay dismayado sa desisyon ng jury, pero nagbunyi naman ang kampo ni Caroline dahil sa 2 beses na itong nalitis, siya ay protektado ng tinatawag na double jeopardy. Ibig sabihin ay hindi na ito maaaring masampahan muli ng kasong murder. Pagkababa ng not guilty verdict ay mabilis rin na pinakawalan si Caroline. Emosyonal ito nagkaroon ng reunion sa kanyang pamilya at silang mag-asawa ay nagdesisyon na mamuhay ng pribado. Patungkol naman sa suspect na pumatay kay Myrna ay nakakalungkot na magpahanggang ngayon ay wala pa rin nahuhuli ang mga otoridad.
Kaya ang nangyaring krimen ay maituturing na isang cold case. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.